Ituturo ko po sa inyo kung paano ang paglagay ng automatic transfer switch or ATS sa ating solar setup at AC output disconnect mga kadayway. Sa mga gustong matuto kung paano po yung pag-wiring ng ating ATS, meron siyang low voltage cut-off mga kadayway at automatic siyang lilipat sa ating Meralco or sa ating DU. Isa-isahin muna natin mga kadayway yung parts na ginamit natin dito. Mayroon tayo ditong inverter, ating solid state relay or SSR, low voltage disconnect, at ating buck converter. Meron tayong isang breaker. Ito yung output na para sa load natin, at ito naman yung ating ATS. So ngayon ituturo ko po sa inyo mga kadayway kung paano po yung diagram ng ating ATS at kung paano natin nilagyan ng solid state relay. Meron na akong mga wiring dito, kabilaan na po yan, naka set up na siya. Ang ating ATS ay merong input kabilaan. Sa kaliwang side ay naka-N or normal power po. Itong R, ito po yung reserve power natin. Ang ating normal power ay nanggagaling dito sa inverter. So yan po yung ating priority. At ito namang R, ito yung ating backup power. Nanggagaling naman ito sa ating DU or sa Meralco. Ito natin nilagay. Ito yung out ng ating Meralco sa DU natin. At ito naman yung sa inverter. So ayan, magkatapatan lang po yan. Out ng dalawang ito ay magkasama lang po yan. Yung line sa number 2 at number 2 dito sa kabila ay magkasama. So ito po yung kanyang wirings. Ayan. Tapos yung number 4, magkasama lang din po yan mga kadayway. Tapos itong wire naman na to, ito ay pupunta sa ating mga load. So bali nakaparallel lang po sila dito mga kadayway, yung ating line 1 at line 2. Ang ating ATS naman ay may nakalagay po na automatic at manual. So para saan po ba yan yung automatic at manual? Pag halimbawa na switch natin yan sa automatic mga kadayway, kapag nag power on yung ating inverter, usa po siyang lilipat. Dahil ito yung naka-priority natin, iikot po yung arrow na yan papunta rito. Kapag naman minanual natin, ayan, so pwede mo siyang ikutin. Ikaw na po yung iikot kung saan yung gusto mong gamitin, dito sa Meralco mo or dito galing sa inverter. Ayan, so pinihit na natin siya, dito na siya ngayon sa ating normal load or sa inverter. So kapag automatic, kusa siyang lilipat-lipat. At dito naman tayo ngayon sa ating SSR mga kadayway. So paano ba natin siya makakat? So ganito po yan mga kadayway. Yung output ng ating inverter ay line 1 at line 2. Yung isang wire, diretso lang po yan, isang line. Ito yung line 1, nakadiretso sa ating breaker. At isang line naman ay kinat natin at nilagay dito sa number 1 ng SSR at dito sa number 2. So hinati natin silang dalawa. Tapos yung dugtong yan ay pumunta dito sa line 2. So yung out nyan at papunta na yan sa ating ATS. Okay. So paano naman siya magti-trigger? Paano naman siya magti-trigger mga kadayway na kakat niya yung AC output? So ganito po yan. Kaya meron tayong low voltage disconnect. Dahil itong low voltage disconnect, nadidetect nito yung voltahe ng ating battery. Ito yun yung magiging trabaho ng ating buck converter. Siya yung mag-control ng battery pataas at ibababa yung voltahe para titrigger itong ating LVD. So yung ating LVD ay meron po yung input. Ayan, yung input na yan ay galing dito sa battery. At dito naman yung out nya, papunta naman yan sa ating SSR. So yung SSR natin ay meron nakalagay dyan na sa number 4 ay negative at sa number 3 ay positive. Yan po natin ilagay yung positive. Kaya natin ngayon buhayin yung ating inverter mga kadayway. So nabuhay na natin yung ating inverter at meron na po yung output na 220. Adjust muna natin sa 12 volts yung ating battery para mag-open. 12 volts yung ating battery sa ngayon. Tapos na open or gumagana yung ating SSR. So ibig sabihin yan, yung supply ng kuryente natin or AC ay dire-diretso na po yan hanggang dun sa ating ATS. So try natin lagyan muna ng low. So try natin iangat yung ating breaker. Switch on natin yung ilaw. Okay. So halimbawa gumagana na yung ating load mga kadayway. So paano kapag nalobat yung ating battery? So pipitin ngayon natin to, yung ating buck converter. So lobat na yung ating battery.
Ating LBD mga ka-DIY nakaset po to sa 10.9, automatic na po siya mag-cut off. So nakadepende rin po yan kung ilang volts yung isiset nyo sa ating LBD. Nakadepende po yan sa type ng battery na ginagamit niyo. So try natin na malulubat yung ating battery. Tingnan natin. Yan, so bumababa yung ating battery. Okay, so namatay. So ngayon, lagay na natin yung AC. Ito ay nanggagaling sa ating sa Meralco natin mga ka-DIY. So ilagay natin yan. Okay, so napansin niyo nung nilagay ko to ay lumipat na. So naka-automatic. Kapag ganyan yung setup mga ka-DIY, yung load ninyo ay automatic na siyang nabubuhay. Paangat naman natin ngayon yung ating battery. Tataas naman yung battery natin. Tignan nyo yung ating ATS at ang okay. So dahil lumabot na siya ng 12 volts, yung ating ATS ay lumipat naman siya sa inverter sa ngayon. So ganyan po yung trabaho ng ating ATS. Tapos yung ating ilaw ay mayroon siyang konting interruption, pero mga ilang seconds lang yan mga ka-DIY. So yun po yung kagandahan ng ating ATS. Tsaka nilagyan natin siya ng SSR para magka-cut yung AC niya. Dahil kung doon magka-cut sa inverter, so mas mahirapan yung inverter natin. So dito tayo naglagay sa AC. So yun po yun mga ka-DIY, yung purpose ng ating SSR at ating ATS. Bakit ba kailangan natin ng ATS kung ang ating inverter ay ganito naman? Automatic naman yan na parang UPS style na rin kasi itong ganitong inverter. So sa akin kasi gusto ko lang na meron pa rin siyang ATS para kapag halimbawa na malfunction itong ating inverter ay meron siyang automatic na backup sa ating Meralco. Ayan, so ganyan po yung kagandahan mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, ito sana ay nakatulong yung konting demo na ito para sa gustong maglagay ng automatic transfer switch at SSR sa kanilang mga solar setup.